So ngayon, meron tayong very interesting video and that is explaining all buttons and functions of the Canon F789 SGA. So kung kabibili nyo pa lang ng calculator na ito at kailangan nyo ng guide to help you start, or kung graduate na kayo at gagamitin nyo na ito sa board exam at medyo alam nyo na gamitin yung calculator and you just need to understand a few more functions, yan, makakatulong yung video na ito para sa inyo. And take note nyo lang na this is from a civil engineer's perspective. So, kung ano yung mga functions na gamit talaga sa course natin, i-emphasize natin. At yung mga hindi naman ganun kadalas gamitin, dadaanan lang natin siya. So, sige, start na tayo with the on button. So, syempre, alam natin lahat yung ginagawa ng on button. It wakes up the calculator. At paano siya i-off? Just press shift, then CA or off. One thing to take note about the on button is hindi nyo dapat siya ginagamit palagi or hindi nyo dapat siya pinipindot palagi while doing calculations. What do I mean by that? Marami kasi akong students na pagka nagka-calculate sila, so for example, 1 plus 1 equals, bago nila i-type yung next equation, yan, nagpe-press sila ng on. Hindi dapat ganun. Ang dapat nyong gawin is just write the next equation afterwards. So, 2 plus 2 equals 3 plus 3 equals, o kaya just press CA. Yan. CA before you type in your next equation. Bakit ganun? Kasi this way, pwede nyong balikan yung previous equations nyo using yung up and down arrows. Diba? Na kita natin ulit yung 3 plus 3, yung 2 plus 2, na nakaka-navigate tayo. Whereas kapag, let's say, nag 1 plus 1 tayo, and then equals, tapos on, 2 plus 2 equals, then on. Yan. Hindi nyo na mababalikan. If you press yung up or down arrow, yan. Wala na kayong mababalikan na equation. And very time consuming yun kapag kailangan nyo i-type yung same equation or kapag kailangan yung maalala ano yung mga naging operations nyo before. Yan. Just don't press on. If anything, just press CA to really refresh yung screen ng calculator nyo. Okay? Next is ito, yung mode. Kapag ipipress natin yung mode, yan, meron tayong makikitang iba't ibang functions. Yan. So, iisa-isahin natin yan. Pero ang uunahin natin syempre is itong comp. Comp means, I think, computer or compute. Basically, yung kung ano yung ma-expect nyo from a scientific calculator or most ng functions na gagamitin nyo is nandito sa comp. Okay. Now, when you press shift and then mode, that would take us to setup. So, pag-usapan natin lahat ng nasa setup na ito. Maths. Ang ginagawa ng maths is yung default lang. Yung default na display ng calculator nyo. Math display. So, what do I mean by that? Kapag nag-input kayo ng fraction, so 1/2. Ganyan. Multilinear siya. Okay? So, nyari, lalagyan nyo pa ng times square root of 2 cosine 60 over 5. Yan, ganyan. Multilinear siya and 99% of the time, ito talaga yung gagamitin yung display. Ngayon, ano naman yung line? O kaya yung linear display. Try natin i-select. Yan. At mapapansin nyo na medyo mas mahihirapan na kayong makapag-input ng fractions and other symbols. Kasi kung magwa 1/2 kayo, kunyari, 1/2. Yan, ganyan na yung itsura ng fractions nyo. And generally, kapag nag-linear display kayo, sa isang linya nyo lang may input lahat ng equations nyo. So, even integrals, very challenging siyang i-input sa linear display. So, try nga natin the integral of 2 over x. Yan. Tapos, kung gusto nyong i-input yung bounds ng ating integral, let's say from 1 to 2, 1, 2. Tapos, mag-i-input pa kayo ng isang comma for the allowable error. So, ano yung allowable error? This is kung gusto nyong mas mapabilis pa yung pag-solve ng integrals ng calculator nyo. Pero, okay lang naman na magkaroon ng slight difference sa tamang answer. Yan, mag-input kayo ng small number like 0.1. And yun, makukuha nyo na yung sagot ng mas mabilis kaysa sa kapag nag-maths display kayo. Okay? So, minsan significantly faster yung nabibigay na results ng linear display compared sa maths display. At yun lang yung advantage ng paggamit ng linear mode ng calculator nyo. 99% of the time, dapat gumamit kayo ng maths display. Now next, meron tayong degree,
radians, and gradians ata to. Now, these are units of measure ng angles, so nakadepende kung ano yung mga i-compute nyo. One thing to take note is dapat aware kayo palagi kung aling unit yung calculator nyo at all times. Kasi maraming nagkakamali na students na nagko-cosine 2 pi sila, thinking na nasa radians yung calculator nila, so yan, mali yung sagot. And vice versa, nasa radians yung calculator nila at mag-i-input sila ng sine ng 60 degrees, and yun, mali. Mali din yung sagot. So, dapat, again, aware kayo at all times kung anong mode or anong unit of angle yung calculator nyo. Makikita nyo naman ito dun sa maliit na letter na yan. Yun, naka-radians siya. So, this is in R. Kapag gusto nyong ibalik sa degrees, yan, shift, set up, then degrees. At yun, magiging tama na yung sagot nyo. Now, gradients is another unit of measure ng angle, pero sa civil engineering, hindi naman talaga siya ginagamit at all. So, kahit degrees and radians lang yung alamin nyo. Next naman, itong fixed, psi, and norm. So, anong ginagawa nila? Minomodify nila yung sagot na binibigay ng calculator if you want to have a fixed number of decimal places sa lahat ng sagot nyo, or kaya if you want na scientific notation palagi yung ibibigay na sagot ng calculator. Yun, pwede nyong paglaruan yung function na ito. Tapos norm naman, I think this would take it back to normal mode. So, ayokong galawin yung tatlong yan kasi parang mahirap sila ibalik. So, hindi ko na lang sila pinapakialaman. Okay? So, I suggest kapag nasa engineering din naman kayo, wala rin itong masyadong gamit sa inyo. Sige, so next, punta tayo sa down arrow. At yan, makikita nyo, meron tayong AB over C at D over C. Anong ginagawa nila? This makes all the answers ng calculator nyo into a mixed number. Kapag kaya siyang i-express into a mixed number, ito yung AB over C. Ngayon naman, kapag gusto nyo improper fraction, yan, select nyo D over C. So, try natin. Kapag iselect natin AB over C, at mag-input tayo, 5 halves. Yan, ang default na ibibigay ng calculator sa inyo ay 2 and 1 half. Ngayon naman, kapag D over C ang isa-select nyo, yan, 5 halves yung ibibigay na sagot. I recommend na ilagay nyo as default yung D over C kasi mas useful sa atin yung improper fractions kaysa sa mixed number. Hindi na nga tayo gumagamit ng mixed numbers sa course natin, diba? So, again, default, gawin yung D over C. Next is itong complex. Now, sa complex mode, yan, it gives you the option kung ano yung gusto nyong default output. Kung naka-rectangular form ba or naka-polar form. Now, by default, naka-rectangular form yung calculator natin. Pero, mas recommend ko na mag-polar form kayo. Kasi mas useful sa atin yung notation na ganito. Alam na natin agad yung resultant at yung angle niya with respect to the x-axis. So, press 2. Next, meron tayong stat function. Now, stat just gives you the option kung gusto nyo bang ipakita yung frequency sa stat mode nyo. So, again, I recommend na i-on nyo palagi yung frequency kasi marami tayong gamit dito. Sa pag-compute ng centroid, pag-compute ng moment of inertia, lahat ng yon kailangan naka-on yung frequency. Now, what does that do kapag pupunta kayo sa stat and linear? Yan. Makikita nyo na meron na kayong additional column for frequency. Okay, next, meron naman tayong display. Ngayon, anong ginagawa ng display? Yan. It gives you the option kung gusto nyo bang dot or comma ang inyong decimal point. So, syempre sa atin, ginagamit natin palagi dot as representation ng decimal point. Ngayon ko nga lang nalaman na pwede rin pala yung comma. Pero, again, just leave it as is, dot dapat yung decimal point natin. And lastly, ito, cont, which means contrast. Kung nalalabuan kayo sa calculator nyo, yun, pwede nyo gawing mas dark or mas light. Pero ako, hindi ko na rin siya ginagalaw kasi okay naman na yung default setting niya. Okay, so yun na lahat ng functions na makikita natin sa setup. Punta naman tayo dito sa alpha. So, ano yung ginagawa ng alpha? It gives you the alternate functions ng buttons na naka-blue. So, for example, yan, no? Lahat ng naka-blue text, A, B, C, D, E, F, yan, pwede nyo siyang yan, ilista ng ganyan. A, B, C, D, E, F, X, Y, M. Ano pa ba? Ito rin yung log. Ginagamitan din siya ng alpha.
And itong equal sign na ito, yan, alpha din yung pagtawag natin sa kanya. And even itong random number generator, yan, alpha rin yan. And lastly, itong E. Yung constant E or Euler's number, alpha rin yung pagtawag natin sa kanya. Okay? Explain na lang natin lahat ng yun once we get to that button. Pero yun, ito yung nagagawa ng alpha. Next is shift. At siguro alam nyo na rin yung nagagawa nito. This gives you the alternate function ng lahat ng button na naka-orange yung text. Yan, marami yan. Halos lahat ata ng buttons ay may shift function. So again, dadaanan natin lahat ng yan once we get to those buttons. Next is itong apps. Yan. Probably yung pinakasikat na function sa Canon. So, ano nagagawa ng apps? Yan, marami kayong functions na pwedeng mahanap sa apps button. Start tayo with the pi notation. Anong nagagawa ng pi notation? Ito ay kapag gusto nyong mag-multiply ng sequence of numbers. So, for example, gusto nyong mag-multiply ng 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7. Ayan. Ang sagot, 5,040. Pero kung gusto nyong gawin siya in a pi notation, just press apps, pi, and then x from 2 to 7. 5040 rin yung makukuha nyong sagot. So, yun. Next is summation. Yan. Ano naman yung nagagawa ng summation? If you want to add a sequence of numbers naman, so let's say 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Ayan. Instead of listing out those numbers individually, pwede nyong gamitan siya ng summation. So, this is x from 4 to 9. Yan, parehas lang yung nakuha nating sagot. Next, max at min. Now, this just gives you yung maximum at minimum values sa isang set na binigay nyo. Okay? Wala siyang masyadong gamit kasi, tingnan nyo, maximum ng 9, 100, 500. Yun, yung pinakamalaki lang na value na binigay nyo, yun yung isasagot niya. So, very intuitive naman, pero siguro ang gamit nito is kapag gusto nyong malaman kung ano ba ang mas malaki sa dalawang hindi ganun ka-obvious na numbers. So, let's say 3 to the 33 o kaya 6 to the 20. Ayun, nabigay niya yung sagot, pero kailangan nyo pang alamin what does this pertain to. Does this pertain to yung 3 to the 33 or 6 to the 20? So, tingnan nga natin. What is 6 to the 20? Okay. So, ang ibig sabihin, mas malaki ang 3 to the 33. So, yun. Again, mostly useless function. Mas magandang i-type nyo na lang yung mga numbers individually and see kung ano yung mas malaki sa kanila. So, next, minimum. Ganun din naman. Whereas dito, yung pinakamaliit na number sa set na binigay nyo, yung isasagot niya. Q.R. This gives you the quotient and remainder ng dalawang numbers. So, for example, meron tayong 100, 7. Ano ba ang remainder when you divide 100 by 7? 2. At yun, binigay na rin niya yung quotient na 14. Next is yung mod or modulo. So, this only gives you the remainder. Okay? Remainder lang siya. Whereas yung previous function natin, pati quotient binigay. So again, 100, 7, 2. 2 rin yung remainder niya. Next, we have LCM and GCD. So, syempre, alam na natin to from grade school. This is least common multiple at greatest common denominator. Try natin LCM ng 5, 12, and 30, which is, alam na natin na 60. Yan, tama. So, next, GCD naman, greatest common denominator. Try natin magbigay ng numbers na alam na natin to check kung tama ba yung sagot ng calculator. So, GCD ng, let's say, 12, 24, 36 na alam naman na natin na 12 and yun, tama naman yung binigay na sagot ng calculator. At yun na lahat ng functions na mahahanap nyo sa apps button. Next, we have ito. Ayun, nandito na pala tayo sa pinakasikat na function ng calculator natin. And that is yung shift solve. Now, yung standard function muna.
calc. Ano ang ginagawa ng calc button ng calculator natin? Calc button is just another substitute for equals. So, pwede nyo siyang gamitin as equal sign. So, 9 plus 9, calc, yan, 18. Substitute siya sa equals, pero how it differentiates itself from the equal sign is pwede siyang mag-evaluate ng variables. So, what do I mean by that? Kapag mag-i-input kayo, A plus B, yan, pwede nyong gamitin yung calc, tatanungin sa inyo ano daw yung value ng A, ano daw yung value ng B. So, 8 plus 7, this is 15. So, yun yung nagagawa ng calc function. Punta naman tayo sa pinakasikat na function ng calculator natin, which is shift solve. Okay, what does shift solve do? Ang ginagawa niya is sinusolve niya yung variable na nasa equation. So, di ba normally nag-isolate pa tayo ng x? So, for example, magbigay tayo ng sample equation. 2x minus 5 is equal to 5x plus 2. Yan. Normally, mag-isolate pa kayo ng x. Pero using shift solve, pwedeng yung calculator na yung bahala na mag-solve ng equation nyo. Yan, meron tayong solve for x daw. Okay? Ano to? Yan, maraming nalilito dito. Akala nila ito daw yung sagot. Pero hindi. This is what we call an initial guess. Kasi somehow, kailangan nyo pa rin tulungan yung calculator nyo to arrive at the right answer. And paano nyo siya tutulungan? By providing a close enough guess. Diba? Kailangan alam nyo pa rin kung nasaan ba yung range ng tamang sagot para matulungan yung calculator nyo ma-solve siya ng mas mabilis. Kasi kapag sobrang layo ng initial guess nyo, matagal masosolve ng calculator nyo yung equation. Pero dito, kung saan yung equation natin ay simple algebra lang naman, addition lang yung mga operations na nandun, kahit anong initial guess would work. So, kahit mag 6,000 tayo, yan, mabilis pa rin masosolve ng calculator natin yung sagot. Pero, marami tayong kailangan tandaan sa paggamit ng shift solve. Una nyong kailangan tandaan is try nyong iwasan mapunta sa very complicated positions yung variable nyo. Anong example nun? Try nyong iwasan na nasa denominator yung variable nyo. Try nyo ring iwasan na magkaroon ng exponent yung variable nyo. Yan, if possible, isulat nyo muna sa papel yung equation, i-modify nyo such that nasa numerator yung x, and so on. Okay? Kasi kapag mag-shift solve kayo, yan, let's say 1 over x squared is equal to 9. Yan. Kapag mag-shift solve kayo, sobrang tagal ibibigay ng calculator nyo yung tamang sagot. Okay? Even if you give a close enough initial guess, yan, medyo matagal pa rin ibibigay ng calculator nyo. Ayun, mabilis pala. Okay, pero nakita nyo, may konting delay yung calculator natin. Kapag mas complicated pa yung equation, kunyari, mas mahaba pa, at mas malaki pa yung exponent ng ating x, mas matagal niyang ibibigay yung sagot. Next na kailangan yung i-take note sa shift solve is that minsan, nagbibigay siya ng different answers. Diba? So for example, ikaw at yung friend nyo, same equation, nag-shift solve kayo, pero iba yung sagot na binigay ng dalawang calculators nyo. Bakit ganun? Diba? Marami ako nakikitang ganung tanong from students. Okay, ano yung explanation doon? Kasi some equations have more than one answers. Ano ang example nun? Ito, sin x is equal to 1/2. Yan. Maraming angles ang nagsasatisfy ng equation na ito. Kung isi-shift solve natin siya, yan, shift solve natin, anong makukuhang sagot? Yan, processing pa, matagal. Ayan, 30. 30 yung binigay na sagot ng calculator. Pero, for example, yung friend nyo, iba yung initial guess. Let's say, nasa 600 yung initial guess ng friend nyo. Ang ibibigay na sagot ng calculator ay 390. Okay, so very different sa nakuha nyong 30. Bakit ganun? Ito ay dahil, syempre, this equation has an infinite amount of answers. Hindi lang naman 30 yung angle na nagsasatisfy sa equation na ito. Pwede ring 390, pwedeng infinite pa. Like umabot sa 1,000, kahit 1 million, merong angle na magsasatisfy dito sa equation na ito. So, paano natin makukuha yung talagang intended answer? Nakasalalay yun sa ating initial guess.
So, tandaan nyo, importante talaga yung screen na ito, yung solve for x, right after you press shift solve. Dapat, ma-make sure natin na kung ano yung ito-type natin sa number na ito, it should be close enough to the actual answer para matulungan din yung calculator natin to arrive at the right answer fast. Okay? So, ang general rule ko dito, kapag may trig function yung sinosolve natin, ang initial guess ko palagi ay 45. Kasi yun yung nasa gitna ng 0 and 90. Kasi usually naman kapag naghahanap tayo ng angles, acute angle yung pinapahanap sa atin. So, choose 45 and makaka-arrive kayo sa tamang intended answer na 30 degrees. So, ano yung mga kailangan natin tandaan sa shift solve? Una, input a close enough initial guess para mas mabilis yung pagsagot ng calculator nyo. Okay, so kung ang ine-expect nyong sagot ay less than 1, nyari, ang ine-expect nyong sagot mga nasa 0.5 lang, edi input nyo 0.5. Huwag kayo mag-i-input ng 1,000 sa initial guess kasi matatagalan yung calculator nyo doon. Second thing na kailangan nyong malaman sa shift solve is that try nyo iwasan na nasa denominator o kaya may exponent o kaya may square root yung variable nyo. Kasi matatagalan yung pagsusolve ng calculator nyo ng ganong ka-complicated equation. And lastly is that sa shift solve, syempre pwedeng magkaroon ng multiple na sagot. Kasi pwede rin naman magkaroon ng dalawang solutions yung isang equation. Isa pang example nun is a quadratic equation. Diba? For example, x squared minus 3x plus 2 is equal to 0. Ayan. Nakadepende sa isi-shift solve natin yung makukuhang sagot. So, isa sa mga sagot niya ay 2. So, let's say mag-input tayo ng negative 5. Ang makukuha mong sagot ay 1. So, yun. This shows us na dalawa yung roots ng quadratic equation na ito, 2 and 1. And how you arrive at those answers would be dependent sa inyong initial guess. Kung ano doon yung mas malapit sa root na yun, yun yung ibibigay ng calculator nyo. Sobrang tagal pala natin sa shift solve, pero it is important na kailangan yung malaman yung buong principle in shift solving. Now, a lesser known technique sa pag-shift solve is kapag nag-type kayo ng equation tulad ng x squared plus 1 is equal to 0, at sa kalagitnaan ng pag-shift solve ng calculator nyo, na-realize nyo na, ay, may mali pala akong na-type. Yan, so anong gagawin nyo? Without resetting or pressing the on button, pwede nyo i-press yung CA to get you to CA break. And after you get to this screen, pwede nyo i-press yung left or right arrow to get back to the equation para makagawa ng edits. Kasi normally, di ba, kapag nag-shift solve kayo, tapos processing pa yung calculator natin, usually we just press on. Again, iwasan nyo yung pag-press nyo ng on, just press CA. Next, meron tayong x to the negative 1. Nire-raise nyo sa negative 1 yung any number. Okay? And then, yung shift function naman niya is factorial. So, ang ibig sabihin ng factorial is magmumultiply kayo ng integers up to that point. So, ibig sabihin ng 8 factorial is 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times 8. So, ito yung sagot niya. Next is itong colon. Ano nagagawa ng colon function? This helps you solve multiple equations one at a time. So, for example, 1 plus 1, colon, 2 plus 2, colon, 3 plus 3. Pagka magpa-press kayo ng equals, yan, isosolve niya lahat ng yan isa-isa. So, 2, 4, 6. So, yun yung main na function ng colon. Pero meron tayong calculator technique tungkol sa 3 reservoir problem na gumagamit ng colon. So, very complicated yon para i-mention ko sa video na ito. So, watch out na lang for my future videos kung gusto niyo ng explanation tungkol sa calculator technique na yon. Next is ito, derivatives and integral. So, alam niyo na siguro ito. This performs differential or integral equations sa calculator. So, hindi nyo na kailangan manually isolve yung integral as long as definite integral siya. As long as may bounds yung ating integral. Kasi hindi pa rin nakakasolve yung calculator natin ng indefinite integral. Next is ito. Yan yung angle symbol na yan. Hindi natin siya magagamit sa comp, pero magagamit natin siya sa complex.
So, sige, punta tayong complex mode. Pahapyawan natin yung angle symbol just indicates kung ano yung rotation niya from the x-axis. So, 9 angle 30 would give you, yan, 9 angle 30 sa polar form. Pero again, dadaanan lang muna natin to ngayon. Mag-focus tayo muna sa comp. Next would be yung eng. Yan, anong nagagawa ng eng? This gives you the engineering notation na basically is just a scientific notation ng sagot nyo. So for example, meron kayong super habang number like this. So press equals at kung gusto nyong i-engineering notation, yan, just press this para maging 35 times 10 to the 6 siya. Ngayon, pwede nyo pa namang i-press ito para maging times 10 to the 3 at times 10 to the 0. Basically, in increments of exponents of 3. Diba? 6, 3, 0, yan yung binibigay ng engineering notation. Yung shift function naman niya is parang binabalik. Yan, going backwards sa exponent. Okay? Next is ito, yung I symbol. I symbol is again ginagamit natin sa complex mode. So, for example, 3 plus 6i. Yan. Ito yung polar form ng ating rectangular equation. Sige, balik tayo sa comp. At ito, na-miss ko pala to. Convert and see value. Anong ginagawa niya? Very useful functions din ng Canon. Start tayo sa convert. Now, convert, as its name, kino-convert niya yung isang unit to the other. So, for example, from SI to English, from meters to feet, yan, nagko-convert siya. And very convenient ito, lalo na sa Master Plumber, kung saan palagi kayo nagko-compute ng inches to millimeters, yan, lahat ng yun, sobrang gamit na gamit ito sa Master Plumber exam. So, for example, let's try to convert 76 millimeters to inches. So, 76, convert. Piliin nyo yung initial unit nyo, millimeters, and then punta kayo sa desired unit nyo, which is inches. Yan, 76 millimeters is around 3 inches. Yun. Okay? Now, hindi lang naman distance yung kino-convert ng function na to. You can also convert area, temperature, capacity, or volume, weight, energy, pressure, and speed. Yon. So, lahat ng yon, hindi nyo na kailangan i-memorize yung conversion factors. You can just use your calculator to do it for you. And then next, yung shift function niya is C value or constant value. This gives you around 79 constants na hindi nyo na kailangan i-memorize. At mas useful nga to sa Casio eh. Kasi sa Casio, kailangan nyo ng back cover for a guide kung anong klaseng constant ba yun. Pero dito, nakasabi na. Diba? So, pipiliin nyo na lang kung anong kailangan nyo. Pero sa civil engineering, hindi to ginagamit at all. Like, siguro kailangan nyo to for chemistry. Kung may chemistry kayo, nandito yung mass. I think mass ng proton, neutron, electron. Ayun. Pero normally, even sa civil engineering board exam, hindi to ginagamit. I would say na very useful ito sa high school. Nung high school ako, sana ito yung calculator ko kasi sobrang dami namin nung constants na kailangan i-memorize. And sayang, kung ito lang sana yung calculator ko, yun o, hindi ko na kailangan i-hassle yung sarili ko. I can just consult my calculator ano ba ang value ng constants na yun. And yun, ibibigay na siya ng calculator. Tingnan nga natin kung may marirecognize akong constant dito. So we have, I think ito, mass ng proton, neutron, electron, ano to, muon. So, hindi na rin ako familiar sa karamihan ng symbols na ito. Okay. Ano ba yung mga marirecognize ko? Wala ah. Alam ko ito ay speed of light. Yeah, speed of light to, 'di ba? So, 'yun. Kasi sa civil engineering hindi naman masyadong. Ito ay acceleration due to gravity. Tapos 'yun. Yun lang. I think ito yung ginagamit natin sa gravitational force between two bodies. At ito ay atmospheric pressure. So, ayun, very limited lang talaga yung alam ko na constants. At I think
out of all the courses, ang pinaka magti-take advantage nito ay chemistry or physics. So yon, those are yung C-value and convert. Punta na tayo dito sa fraction. This is just the fraction button. So, input nyo lang 9/16. Yan. It just helps you input fractions sa calculator nyo. Meron tayong shift function yan na mixed number. Yan. So, pwede kayo mag-input ng 2 and 1/2. Pero hindi naman ito ginagamit sa civil engineering. Again, mixed number. Palagi tayong improper fraction. Meron tayo dito mga green text like decimal, hexadecimal, binary, and octal. Ginagamit natin ito sa base na hindi naman talaga ginagamit sa civil engineering. Naalala ko, ginagamit namin to nung high school wherein we need to convert one into the other. So, from decimal to hexadecimal to binary to octal, yun. Ginagamit namin yun palagi. Nung high school pa ako sa computer science subject, pero ngayon hindi na. So, daanan na lang natin ito once we get to that mode. Next is ito, square root and cube root. So, self-explanatory, this gives you the square root of a number and the cube root of a number. Yun lang yan. Okay? Next is ito, exponent and nth root. So, again, self-explanatory na rin. Kung gusto nyo ng exponent, for example, 9 to the 5th, o kaya yung 5th root ng 9. Yon. Next, squared and cube. So again, hindi ko na siguro kailangan i-elaborate ito, no? So 8 squared, kaya 9 cube. Yan. Next is ito, logarithm. So I think most of you ay familiar na sa logarithm from high school, pero to refresh, logarithm is like the inverse of an exponential equation. So for example, syempre alam na natin na 10 cube is equal to 1,000. Ngayon, kung isusulat natin siya in logarithmic form, ito ay magiging log base 10 of 1,000 is equal to 3. So, parang ni-reorder lang natin yung mga numbers involved. Tandaan nyo rin na kapag may log tayo na walang base, automatically base 10 na siya. Kapag gusto nyo namang lagyan siya ng base, ang gagawin nyo lang is press alpha and then log. Dito na tayo magkakaroon ng base. Now, bigay naman tayo ng example ng exponential equation with another base. So, for example, 6 squared is equal to 36. Kapag isusulat naman natin siya into a logarithmic equation, ito ay magiging log base 6 of 36 is equal to 2. So, yun yung gamit ng logarithm natin. Sa shift function niya, meron tayong 10 to the power of n. Pwede rin natin itong gamitin as an alternate sa sinulat ko kanina na 10 cube is equal to 1,000. So, you can use this or you can use yung normal na 10 cube. Next button, we have yung ln. Now, this is called the natural logarithm, or in other words, this is parang yung log base e, where e is yung Euler's number. So, for example, magbigay tayo ng equation tulad ng e squared is equal to that. Kapag naman kukunin natin yung ln ng sagot na yun, may expect yung sagot would be, 2. Inverse lang siya ng exponential form ng e. At para naman sa shift function niya, meron tayong e raised to n. So, you can type e squared, e cubed, yun yan. Kapag ang gusto nyo naman ay yung standard e lang, ang pwede nyo gawin is alpha and then e. Next is itong negative sign which functions just like the minus sign to indicate negative, pero ang distinction ng negative sign sa minus sign is that, for example, kapag nag-write ka ng equation 9 plus 6, tapos sa susunod gusto nyo makapag-type ng negative 5, kapag magpe-press kayo ng minus, yan, it would take you to answer minus, pero kapag ang ipipress nyo naman ay yung negative sign, yan, hindi nyo na kailangan mag-delete ng equation. You can just go straight to negative 5. Next is ito, yung mga blue buttons natin from A to M. Ayan. So, isa rin sa pinaka-useful functions ng calculator natin is yung tinatawag na store. Okay? So, store, ano ang ginagawa ng store? Basically, yung calculator nyo na yung magme-memorize ng sagot.
Okay, kunyari, meron kayong problem na sinusolve tapos naka-arrive kayo sa ganitong quantity. Hindi nyo na kailangan i-type yung mahabang quantity na yun over and over again. Pwedeng yung calculator niya yung mag-store na yun para sa inyo. So for example, meron kayong 8 over pi squared times 9.81. Yan. Very long decimal to memorize and to write over and over again sa calculator nyo. Kapag ayaw nyo nang ma-hassle na i-memorize ito, just press Shift, Store, and A. Yan. Pwede nyo itong gawin sa lahat ng numbers na ito. A, B, C, D, E, F, tapos X, Y, M. At ito rin, pwede nyo itong gawin sa lahat ng numbers na nandito. So, you can actually store values sa numbers. So, what do I mean by that? Let's try, yan. Kung ayaw nyo i-memorize ito at gusto nyo i-store pero punong-puno na kayo sa lahat ng pwedeng istoran na letters, pwedeng yung numbers yung gamitin nyo. So, Shift, Store, 1. Yan. And how you recall yung mga na-store nyo. Kunyari, gusto nyo itong gamitin sa isa pang equation, just press recall. So, for example, gusto nating 5 plus recall 1. Ayan. Pwede natin itong magamit sa mga future computations natin. Pero kapag gusto nyo naman tawagin yung letters, ang gagamitin natin dito is alpha. So, let's say 9 plus alpha A. Ayan, yan yung process natin to recall stored numbers. Actually, try nga natin to. What if recall yung gamitin natin sa letters? So, we have 9 plus recall A. Ay, pwede rin pala. Okay, ngayon ko lang nalaman yun. You can also use recall to call letters, hindi lang numbers. Sige, next. This one. This is degrees, minutes, and seconds. Sa surveying, maraming measurements doon na gumagamit ng units smaller than degrees. So, how you express that would be ito, yung degrees, minutes, seconds. Paano siya gamitin? Kunyari, gusto natin ng 61 degrees, 50 minutes, 45 seconds. Yan. Ganito ang notation natin. And yun yung ibabalik ng calculator nyo. Pwede rin kayo mag-perform ng addition. So, plus, let's say, 45 degrees. Yan. Kahit na incomplete yung pangalawan yung term, pwede pa rin niyang i-add silang dalawa. Okay? Next, itong p-fact. Yan. P-fact means prime factorization. Okay? So, for example, gusto nyong kunin yung prime factorization ng 9,000. Yan. 9,000, just press 9,000 and then equals, then press shift, then p-fact. Yan. Okay. Prime factorization ng 9,000 is 2 cube times 3 squared times 5 cube. So, as far as I know, Canon lang yung may function na ganito. Wala nito yung Casio 991 ES+. Okay? Next, we have ito hype, which just means hyperbolic. So, pwede nyo itong gamitin to use hyperbolic sine, cosine, or tangent functions. Pero, I think hindi naman ito ginagamit masyado sa civil engineering. Try lang natin yan. Meron tayong hyperbolic sine, hyperbolic cosine, and even yung mga inverse hyperbolic trig functions. Next is ito, sine, cosine, tangent. Yung 3 basic na trig functions na meron tayo. Okay? I think self-explanatory na ito kapag engineering naman kayo. Kaya, yun, pahapyawan lang natin siya. Yung shift function naman nila is yung inverse. So, inverse sine, inverse cosine, inverse tangent. Okay, next. Ito, store at recall, na explain ko na kanina. So, skip na natin yan. Itong absolute value. Okay, absolute value, again, just gives you the absolute value of a number. So, absolute value ng 9 or absolute value ng negative 9, yan. Yan yung gamit ng button na yan. Next, meron tayong parenthesis. Ayan, again, self-explanatory. Parenthesis yung ginagamit natin sa PEMDAS. Okay, yung shift function niya is itong percent. And hindi siya masyadong ginagamit, pero kung gusto nyong malaman anong gamit niya, yan, 9%, 9 over 100, yun lang yun. Next, comma. Now, ano ang gamit ng comma? So, nakita na natin yung gamit ng comma kanina, di ba, sa apps button, kung saan naghahanap tayo ng, let's say, quotient remainder.
9, 5. Yan. So, comma just separates two inputs together. Pero meron pang isang gamit yung comma. Ang isa pang gamit ng comma is pwede kayong makapag-shift solve ng other letters aside from x. So, let's say gusto nyong mag-shift solve ng 9 plus 2a is equal to 5. Yan. Kapag mag-shift solve kayo, variable error yung lalabas. Pero, kung gusto nyong talagang sa a store yung sagot na yon, just press comma and then a. So, shift solve ulit. Yan, meron na kayong solve for a. And yun, makukuha nyo na yung sagot nyo. And automatically, nakastore na ito sa a kung ano man yung sagot nyan. Okay? Negative 2 na agad yung value ng a. So, mag-ingat kayo kung may importante kayong nakastore na values sa letter na yon, huwag nyo na siyang gamitin pang shift solve. Okay? Next is itong x. Yan. X is yung default na ginagamit natin for shift solving. Okay? So, kung wala kayong comma na nilagay, sa x tayo mag-shift solve. So, very delicate yung x. Huwag kayong mag-store ng importanteng number dyan kasi kapag nag-shift solve kayo, ma-overwrite ng shift solve na yon yung number na in-store nyo. Okay. Next, itong F arrow D, which means fraction to decimal. So, yun lang yun. Kung meron kayong fraction, let's say 9 halves, at gusto nyo gawing decimal, yan, 4.5. At kung gusto nyo ibalik sa fraction, yan, 9 halves ulit. Pero ang shift function niya is, pwede natin siyang gawing mixed numbers. So, this is 4 and 1 half. Okay, next. Now, yung m basically is just another variable that you can store values to. So, kung gusto nyong i-store yung 9 sa m, so 9 shift store m. Yun lang yun. At kapag gusto nyong tawagin yung m, it is just, yan, 9. Pero yung m, meron siyang special function dahil sa dedicated button na ito. M plus and M minus. Now, ano ang ginagawa nila? It just adds lahat ng numbers na gusto nyo sa kanya. Okay, so for example, 6M plus. Ibig sabihin, automatically, dinagdagan na natin ng 6 yung M. Or ano na yung value ng M? This is 9 plus 6, 15. 15 na yung value ng M ngayon, di ba? So, let's do again 5M plus. Oh, so ma-expect natin 20 na dapat yung value ng M. Try natin tawagin yung M. Yan, 20 na nga yung value ng M natin. Kapag gusto nyo naman bawasan, just use M minus. So, let's say 1 M minus 2 M minus. So, from 20, binawasan natin ng isa at dalawa. Dapat 17 na lang yung value ng M. So, yun. Tapos na tayo sa lahat ng gray buttons. Punta naman tayo sa mga white buttons. So, ito, self-explanatory again. Yung numbers natin from 0 to 9. Tandaan nyo again, pwede kayo mag-store ng values from 0 to 9. So, there is an additional 10 variables na pwede kayo makapag-store ng values. Okay. Next is this clear. Ang gamit ng clear is para i-erase lahat ng nakastore or lahat ng memory ng calculator nyo. Sa board exam, madalas ito gamitin ng proctor before you take the boards. So, kung gusto nyong i-clear lahat ng nakastore, yan, clear all equals. So, CA. Yan, ang ibig sabihin nun, lahat na nakastore sa variables natin ay 0. Usually, ginagamit ng proctor is clear all para lahat talaga ma-wipe. Para wala kayong daya na may mga ini-store kayong mga values dyan. Yan, before kayo mag-take ng board exam, kini-clear all ng proctor yung ating calculator. Okay, next. Insert. Now, fun ito. Ang gamit ng insert is, nag-i-insert siya ng symbol sa mga equations na hindi normally pwede. So, what do I mean by that? Let's say, meron tayong fraction na 9 plus 8 cosine 60 over pi squared times 8. Yan. Tapos, let's say, sa very complicated fraction na yan, nakalimutan nyo, ay dapat may square root pala. Anong gagawin ko? Kapag nag-press ako ng square root, yan o, hindi niya may insert sa fraction natin. So, what you can do is just press shift and then insert. Yan, makakakita kayo ng ganyang symbol, yung black arrow na yan.
and then press square root. Yan, nalagay niya na yung square root sa loob ng ating fraction. Yan, pwede rin itong magamit sa other symbols. So, for example, 9x. Tapos, gusto nyong lagyan ng integral sa loob. Di ba normally, hindi niya pwedeng gawin? Pero, just press Shift, Insert, and then, yan. Nasa loob na ng integral yung ating 9x. And hindi lang yun, pwede nyo rin gamitin yung summation and pi notation. So, again, normally hindi pwede. Pero, kapag nag-shift insert kayo, yan, malalagay nyo na siya sa loob. Okay? Next, itong off at CA, again, this is to refresh without erasing yung previous equations nyo. Again, ito talaga palagi dapat yung gagamitin nyo, not on. Okay? And syempre, itong shift off is to turn off the calculator. Next, itong NPR, NCR. This is permutation and combination. So, siguro sa statistics, alam nyo na yung gamit nito. Kapag meron tayong, kunyari, 10 people, tapos 5 dapat yung maglalaro sa basketball team, ilang possible combinations yung pwede nyong mabuo? How many 5-person team can you make out of 10 people? So, ang gagawin nyo lang is 10, choose 5. So, meron kayong 252 possible combinations. Ngayon naman sa permutation, kapag meron kayong, again, 10 people, tapos kailangan yung pumili ng 3 positions. Tapos yung positions na yun ay distinct. So, for example, president, treasurer, secretary. Ilang possible permutations yung pwede nyong mabuo doon? So, we have 10 permutation 3. Yan, 720 possible permutations for that problem. Next, yan, self-explanatory na itong mga operations na ito. Multiply, divide, plus, minus. Punta tayo sa shift functions nila. We have polar and rectangular. So, how we use this? Binibigay nila yung polar at rectangular coordinates ng expression natin. So, for example, meron tayong polar ng 1, 1. So, may expect natin dito na ang radius dapat niya ay square root of 2 tapos yung angle, since 1 siya sa x-axis, 1 siya sa y-axis, 45. So, yun, square root of 2 at an angle of 45 degrees. Para naman sa rectangular, yan, binibigay niya yung rectangular coordinates ng ating polar system. So, let's say 9, at an angle of 50 degrees. Yan, this is radius 9 with an angle of 50 degrees counterclockwise from the x-axis. Yan yung coordinates niya. This is 5.78 at 6.89. Yun. And now, punta naman tayo sa last row of buttons. And una, yan, meron tayong round. And honestly, hindi ko alam kung anong ginagawa nito. Hindi talaga siya gamit at all sa civil engineering. Akala ko nung una, nira-round up niya yung numbers. So, kung mag-round 9.5 tayo, yan, hindi niya nira-round up to 10. So, what about 9.6? Yan, hindi rin. Binibigay lang niya yung number na in-input ko. Ngayon, ni-research ko na may kinalaman daw siya sa mode. Yan, kung mag-fix psi or norm tayo. Pero again, ayaw kong galawin ito. Kasi mahirap siyang ibalik sa normal na mode. So, wag na lang natin galawin siya. Okay? Next, etong random. Yan, random button. So, shift rand. I think nagbibigay siya ng random decimals. Yan, random decimals na less than 1. So, 835, 912, 305. Ngayon, kung gusto nyo syempre na random numbers from 1 to 100, lagay nyo lang 100. So, yan, 28.6, 31.1, 30.8. Yan. Next is itong IRAND. Yan, IRAND would give you a random number from within that range. So, kung gusto nyo ng random numbers from 0 to 100, yan, 0, 100. Yan, yan yung ibibigay niya. And I think inclusive siya. Tama ba? Let's see Random number from 1 to 3. 1, yan, inclusive siya. So, ito yung lower bound, upper bound, inclusive. Next button is ito, EXP or exponent.
Now, this is just a shortcut for typing times 10 raised to something. So, for example, gusto nyo makapag-type ng 6 million. Ang pinakamabilis na paraan to do that would be 6 times 10 to the 6 to get 6 million. Next, we have yung constant pi at yung constant e. Na para tawagin yung pi, just press shift pi. And then para tawagin yung e, alpha e. Okay? Next, itong answer. Yan, very important din na button sa calculator natin. Anong ginagawa ng answer? It gives you yung kaka-compute nyo lang before. Okay, so for example, meron tayong kinompute na 9 cosine 30. Yan. Tapos, gusto nyo gamitin siya agad directly after. Diba? Huwag kayo mag-type ng 9 square root of 3 over 2. Yan. Huwag ganun. Okay? Kasi matagal yan eh. Ang gawin nyo is, after nyong i-press yung equal sa 9 cosine 30, press answer na. Para isang boto na lang. Diba? Hindi nyo na kailangan i-type yung complicated answer na yon, yung answer na agad. So, answer plus 6. Yan. Para makapag-operate kayo agad directly after ng previous computation nyo. And next, ito meron tayong DRG, which is just, again, degrees, radians, gradients. Kung gusto nyong ma-overwrite yung setup ng calculator nyo and to input radians habang nasa degrees setup kayo, yan, pwede nyong gamitin ito. Let's try. So, nasa degrees tayo ngayon, di ba? Kapag gusto nyong mag-input ng sine pi over 2 radians, press shift and then DRG and then radians. Pi over 2 radians, yan. Habang nasa degrees tayo, naka-input pa rin tayo ng pi over 2 radians. And lastly, ito, equal sign, which is just operate or execute yung in-input nyong equation sa calculator. And that's it. Yun na lahat ng nasa comp button ng ating Canon F789 SGA. Okay, punta na tayo sa iba't ibang modes niya. Meron tayong complex mode na nakakapag-operate ng imaginary numbers. So, let's input an imaginary number 6 plus 8i. Yan siya. Yung I button natin ay nandito. Tapos, kapag gusto nyong i-operate, mag-perform kayo ng multiplication, let's say 8 plus 5i. Yan, kaya niyang makapag-perform ng ganong operation. You can also perform, kunyari, I squared, I cube, yung mga ganyan, and convert rectangular to polar. So, for example, 8 plus 9i. Tapos, when you press equals, yan siya in rectangular form. Kapag gusto nyong i-convert into polar form, yan, press apps, and then press R angle theta. So, yun. We have square root of 145 at an angle of 48. Tapos, kung gusto nyo palang i-evaluate yung square root, just press fraction to decimal to get, yan, 12.04 at an angle of 48.36. Next naman, meron tayong a plus bi, which just converts polar to rectangular. So, try natin mag 9 angle 80. Tapos, i-convert natin siya to rectangular. At yun yung rectangular conversion niya. Next, we have yung arg, which is argument. And this gives us yung angle na minimake ng ating complex number with respect to the x-axis rotated counterclockwise. So, if we have, let's say, argument ng 9i, since completely nasa polar axis or nasa y-axis yung 9i, we should expect na 90 degrees yung angle niya. Next, we have conjugate. Yan, this just gives you the conjugate ng inyong complex number. So, conjugate ng 1 plus 2i would be, yan, 1 minus 2i. Next would be yung real at imaginary part. Now, again, self-explanatory. This gives you the real. So, this is 1. At para naman sa imaginary, 1 plus 2i. Ayun. So, hindi pala kasama yung i. Just the coefficient ng i yung binibigay. So, yun na lahat na kailangan nyo malaman for complex mode. Ano ang gamit ng complex mode? So, main use niya is to perform operations on complex numbers. Pero, meron tayong calculator technique dito if you want to add vectors fast.
So let's say sa isang equilibrium problem, binigyan kayo ng vectors na 6 kilonewtons at an angle of 30 degrees. Tapos kailangan yung hanapin yung resultant niya kapag i-add natin siya sa 5 kilonewtons at an angle of 150 degrees. So again, all the degrees here are with respect to the x-axis rotating counterclockwise. So yung 150 degrees ay nasa quadrant 2 na. So we would have that. Pero kapag gusto nyong polar form na agad yung ibigay ng calculator nyo palagi, again, just press shift, set up, down arrow, complex mode, and then polar. Now, every equation na gagamitin nyo sa complex mode would return sa kanyang polar form. So again, kapag gusto nyong i-dissect yung square root of 31 na ito, just press fraction to decimal. Ang resultant ng dalawang forces natin ay 5.56 at an angle of 81 degrees with respect to the x-axis, counterclockwise. Okay, so yun na lahat ng kailangan nyong malaman for complex mode. Okay, next, punta naman tayo sa stat function. Now, marami rin kayong pwedeng gawin dito, pero yung main purpose talaga ng stat function is to model data points into graphs. So, for example, pakita muna natin sa drawing. Let's say, meron tayong Cartesian plane, like this, at meron kayong mga data points sa x at y axis. So, let's say ganyan, 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 ganyan. Tapos, let's say gusto nyo makapag-generate ng equation ng line that represents yung mga data points natin like this. Yun, stat function yung makakagawa nun para sa inyo. It can also tell you kung gaano ka-close sa isang perfect line yung mga data points natin. So, for example, yung data points na yan, medyo malapit naman siya to forming a line, pero yung pinaka-ideal talaga is lahat ng points natin ay naglalay sa line. So, yan. Kapag ganito, yung binigay nyong data points, perfectly collinear, yung R na ibibigay ng calculator nyo is equal to 1. So, sige, pag-usapan natin more on that as we discuss yung iba't ibang magagawa nyo sa stat function. So, dito, kung makikita nyo, hindi lang line yung pwedeng i-model ng calculator natin. Pwede rin siyang mag-model ng quadratic, logarithmic, exponential, power, at inverse. Pero, start tayo dito sa number 1, which is SD. Hindi ko actually alam kung anong ibig sabihin nito. Baka standard deviation. Pero, I think of it as single. Kasi, iisang column lang yung meron tayo aside from the frequency. So, pwede kayong mag-plot ng mga data points. So, let's say we have data points na 1, 2, 5, 6, and 7. Yan. Tapos, i-define na rin natin yung frequency dito. Let's say yung frequency niya ay 1, 2, 2, 1, 1. Ganyan. Ang ibig sabihin lang nito is, meron tayong isang data point na 1, dalawang data points na 2, dalawang data points na 5, at isang 6, isang 7. Yun lang yun. So, tingnan natin kung meron tayong na-miss. Yan. We can also get yung median ng data points natin. So, kung hindi pa kayo familiar sa median, this is kapag in-arrange nyo lahat ng data points into increasing order, the median would give you kung ano yung nasa gitna. So, hanapin natin yung median ng data points natin. This is 5. Next, meron din tayong first and third quartile. So, ano sila? First quartile means yung 25th percentile. So, again, kung ilalatag natin sila in increasing order, 25th percentile means 25% ng lahat ng data points natin ay mas maliit sa number na yon. Median, as you can expect, this is our 50th percentile kasi gitnang-gitna talaga. And third quartile means yung ating 75th percentile. That means 75% ng lahat ng data points natin ay mas maliit sa number na yon. Now, yung mode naman is yung pinaka-frequent number sa ating data points. So, try natin silang i-compute. Yan. And as you can see, multiple yung modes natin kasi dalawa yung dinefine natin as having a frequency of 2. So, these are 2 and 5. Kung makikita natin sa data points natin, sila yung may frequency na 2. Kapag gagawin naman natin na 3 yung frequency nito, may expect natin na yung mode magbabago din. Yan, 6 na yung pinaka-frequently occurring data point natin. Mag-switch tayo to another type, let's say linear. Kasi dito, mas marami tayong pwedeng magawa. So, linear, meron tayong x and y.
So, mag-plot lang tayo ng iilang data points. So, siguro sa X, we have 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. Tapos, let's say, gawa tayo ng perfect na line talaga. Sa Y, gawin natin 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. So, as we can expect, yung graph na ma-generate natin dito is Y is equal to 2X. So, press natin yung CA and yan, apps tayo. Now, sa apps, makikita natin lahat ng functions under the stat mode. Now, una, meron tayong type. Now, this is for if you want to change yung model. Gawin yung quadratic function instead or log. Yon, type siya. Next, data and edit. Magka-press lang siya and this is to edit. Kung meron kayong maling na input, yan, pwede nyong baguhin siya dito sa data or sa edit. Now, SSUM. Tingnan natin kung ano yung mahahanap natin sa SSUM. Yan. Super daming summation. So, una, meron tayong summation of x squared, summation of x, summation y squared. Basically, ang sinasabi lang niyan, tingnan natin ulit yung data. Yan. Kapag gusto nyo daw isum lahat ng mga nasa x column, so 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, or even yung squares nila. So, this is 1 plus 4 plus 9, etc. Yon, yung SSUM yung gagamitin nyo. And same goes with y. At marami ka pa dito, meron kang xy, x cube, x squared y, lahat ng possible combinations na ata pwede mong mahanap dito sa SSUM. Next, we have SVAR. Now, SVAR, dito natin makikita yung n, which is yung number of data points lang naman. So, dito, iilan yung data points natin? We have 5. Yan, 5 data points. So, that means kapag iselect natin yung n, we should get 5 data points. Next, meron tayong X-bar. X-bar just means yung average. Okay? Average or yung mean. So, ano yung average ng numbers from 1 to 5? Ito siya, 3. Okay? Next, X sigma n and X sigma n minus 1. This is the population and sample standard deviation ng X. Same goes with Y. Y bar means yung mean ng Y, yung kanyang population standard deviation and sample standard deviation. Next naman, punta tayo sa S points. Meron tayong minimum X, minimum Y, maximum Y. So, tulad ng min and max ng apps button na nakita natin kanina, this computes kung ano ba yung pinakamalaking data point sa X at pinakamalaking data point sa Y. Very trivial lang naman yun, so hindi na natin kailangan siyang i-elaborate. Next, distribution. So, anong makikita natin dito? Itong P, Q, R, and yung arrow T. So, dito siguro kailangan kong i-explain, no? Yung P, Q, and R are important concepts sa normal distribution. So, kailangan natin ulit mag-draw. Now, to explain P, Q, and R, visualize muna natin kung anong ibig sabihin ng normal distribution na ito. Now, let's say, this represents yung height ng Filipino people. So, syempre, marami kayong average. So, let's say yung average natin ay 5'5". Tapos, let's say, sa left end, ito yung mga short na people. So, let's say, ano bang pwede? 4'10". Yan. Tapos, sa right end naman, ito yung mga matatangkad. So, let's say, mga nasa 6 foot. Now, yung P represents yung area ng graph less than that of a given value. So, let's say, hahanapin natin yung P ng 5'7". Okay? Ang area corresponding to that is ito. Everything less than 5'7". Or kung anong proportion nito sa buong area ng ating normal curve. At kabaligtaran naman siya ng R. Kapag ang hinahanap nyo ay R ng 5'7", ito ay lahat ng values greater than yung height na 5'7". Or kung ano yung proportion niya with respect sa buong area ng ating normal curve. Now, lastly, yung Q would mean yung distance lang niya from the mean. So, kapag ang hinahanap nyo ay Q ng 5'7", ito yon. From the mean, papunta sa given value natin. So, few things to take note, hindi talaga siya Q ng 5'7", pero kailangan nyo muna kunin yung z-score ng 5'7", then i-input siya sa calculator as Q ng z-score ng 5'7". Pero that is already deep into the topic of normal distribution. Para sa calculator technique video na ito, hanggang dito muna yung pag-uusapan natin. Just to explain kung ano yung P, Q, and R. So next, itong arrow T.
Now, ROT converts yung ating normal value into a z-score. So, yun yung sinasabi kong from 5,7 kung ano yung corresponding z-score ng 5,7 para ma-input nyo siya sa functions PQ and R. Okay, lastly, meron naman tayong reg. Now, reg is yung actual na pagmo-model natin. So, dito natin makikita yung A and B, which are the coefficient and constant ng line na na-generate natin. Kasi yung form ng line natin ay A plus BX. So, natatandaan nyo, yung line na na-generate natin, we expect it to be Y is equal to 2X. So, yung A dapat natin ay equal sa 0. Tama? At yung B dapat natin ay may expect nating 2. Kasi again, ang form niya ay A plus BX. Next, R is, as I've explained earlier, kung gaano siya kalapit into being a perfect line. Pero since perfect line naman yung na-plot natin, dapat yung R na may expect natin ay equal sa 1. Tama. Kapag naman meron tayong konting deviation na mga data points from a line, yung R natin may expect natin to be 0.90 something. So, ganun siya. So, ano pa yung makikita natin sa reg? Yan, X hat and Y hat. Very important concepts din ito. So, balik tayo sa drawing ko kanina. Di ba ang mga na-plot nating data points ay, yan, 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung Y naman, ito ay 2, 4, 6, 8, 10. Yan. Yan yung mga data points na na-plot natin. Yung X at Y hat, very important concepts kasi dito natin makukuha yung X coordinate given a Y value and vice versa. So what do I mean by that? Kapag meron tayong value outside ng data point, so let's say 4.5, using a calculator function, kaya natin ma-predict kung ano ba yung corresponding Y value niya. So ma-expect natin na ang sagot dito ay 9. At makukuha natin yun kapag ang tinype natin sa calculator ay 4.5 Y hat. This gives us the corresponding Y value ng X coordinate na 4.5. And similarly, kapag meron naman kayong, let's say, 5. Yan. Meron kayong 5 na Y coordinate. Ang corresponding X value niya ay makukuha natin as 5X hat. At ma-expect na natin ito, this is equal to 2.5. Try nga natin yun i-input sa calculator. So, let's check kung tama ba yung ibibigay ng calculator. Start tayo sa 4.5 Y hat. We should get, yan, tama, 9. And then, para naman sa isang example, 5X hat. Tama ba makukuha natin? We should get, yan, tama, 2.5. So, yun yung significance ng X hat at Y hat natin. So, yun lang naman lahat na magagawa nyo sa stat function. Lahat ng in-explain ko sa linear mode can also be applied to quadratic, logarithmic, e-exponential, ab exponential, power, and inverse. Siguro last, i-explain ko na lang yung iba't ibang forms ng model na meron tayo. Para sa linear, this is y is equal to a plus bx. Para sa quad, this is y is equal to a plus bx plus cx squared. Para sa log, this is y is equal to a plus b ln x. Para sa e-exponent, this is y is equal to a times e raised to bx. Para sa ab exponent, this is y is equal to a times b raised to x. Para sa power, this is y is equal to a times x raised to b. At para naman sa inverse, this is y is equal to a plus b over x. So yan, kailangan ma-memorize nyo yung mga forms na yan para magamit nyo ng maayos yung modeling function ng ating calculator. So yun na lahat ng magagawa nyo sa stat function. Punta naman tayo sa next mode, which is yung base. Okay, so sa civil engineering, wala ito talagang gamit. Hindi ko to ginamit at all throughout my whole course and even sa board exam. Pero explain na rin natin kung paano siya gumagana. This converts one numerical system into the other. So, pinakasanay tayo sa decimal system. Dito natin matatype lahat ng numbers. So, let's say 123,456. Sa decimal, ito yung form niya. Kapag naman hexadecimal, ito siya. Kapag binary, yan, ito siya. Super haba pala ng binary niya.
At para ma-scroll nyo yung binary natin, ito yung pipindutin nyo, yung BLK. Okay? At sa octal naman, ito yung form niya. So, yun lang yun. Meron pa tayong matatagpuan na iba pang function sa apps button, pero hindi ko talaga to gamit, so hindi ko rin alam kung ano to. Parang conditional statements to na I think mas applicable sa electrical engineering. Pero sa civil engineering talagang hindi ko siya ginagamit, so hindi ko rin alam kung para saan yung functions na ito. Next, punta naman tayo sa equation. Ngayon, dalawa yung purpose ng mode na ito. So, kaya ng Canon makapag-solve ng up to 4 equations for unknowns. Try natin yung 2. Yan, let's say, magbigay lang tayo ng standard na linear equation. Let's say, 2x plus 5y is equal to 9. Tapos naman, negative 5x plus y is equal to negative 7. Yan. Input nyo lang yung coefficients nyo sa matrix na ito and it should give you the answer sa both x and y. So, ito yung value ng x, ito yung value ng y. Yun yun. At kayang gawin ng calculator ito up to 4 equations. Now, isa pang gamit ng equation mode is ito. Nakakapag-compute siya ng roots ng quadratic, cubic, at quartic equations. Now, try natin, mag-compute tayo ng quartic equation. Let's say, 5x to the 4th minus 4x cubed plus 6x plus 2 is equal to negative 4. Yan. Tingnan natin kung may roots na lalabas. Ito yung root natin for x1. Ito yung root natin for x2. And as you can see, ayun, nakakapag-solve din siya kahit imaginary yung inyong roots. Dito nga lang, very inconvenient yung pagka-present niya sa ating sagot kasi naka-polar form. Siguro kailangan nating ibalik sa rectangular form yung ating sagot. Yan. Such that naka-rectangular form din yung sagot natin sa systems of equations. So, ito yung 4 na roots ng ating quartic equation. So, yun yung gamit ng equation mode ng ating calculator. Punta naman tayo sa table. Now, sa table, ang ginagawa naman niya is ine-evaluate yung function at a range of values. So, let's say gusto natin i-plot yung function y equals x squared. Meron tayong start value. So, let's say gusto natin mag-start sa 1, gusto natin matapos sa 10. At ang interval na gusto nating i-evaluate ang function is every 1 step. So, this is every 1, 2, 3, 4, 5, ganun. Nag-i-increase ng 1. So, ito yung values of x at ito naman yung values of y na define natin as x squared. So, ini-square lang niya. So, 2 squared equals 4, 3 squared equals 9. Basically, ini-evaluate nito yung function at values 1 to 10. So, yun lang siya. Yun lang yung gamit ng table natin. Punta naman tayo sa matrix. Yan, matrix at vector, yung last two modes ng ating calculator is very similar. So, ang una nyong gagawin dito is mag-define kayo ng matrix. So, let's say matrix A, simplihan lang natin, gawin natin 2 by 2. Define natin, let's say 1, negative 2, 3, negative 4. Ganyan. Press CA, tapos ito yung mga operations na pwede nyong gawin sa ating matrix mode. Dimension. So, this is to make other matrices. Let's say, gusto nyo naman i-define yung matrix B. So, matrix B, gawin din natin 2 by 2. So, let's say 4, negative 5, negative 6, 5. So, yan, nakapag-define na tayo both ng matrix A at matrix B. Kung gusto nyong mag-operate ng dalawang matrices na nagawa natin, let's say, gusto nyong i-add silang dalawa. Just press matrix A plus matrix B. Yan, makakapag-perform na kayo ng operations on matrices. Next naman, ito matrix ANS. So, syempre, yung sagot lang natin na nakuha kanina, pwede nyong tawagin. Yan din yun. At kapag magda-down arrow kayo, yan, marami kayong pwede pang magawa sa matrix mode. Pwede nyong kunin yung determinant. Yan, yung determinant ng matrix A. Try natin kunin. Yan, this is 2. Next, pwede nyong makuha yung transpose. So, kunin natin yung transpose ng matrix B naman. Ito yung transpose ng matrix B. Hindi nyo na kailangan mag-compute on your own. Next, we have yung identity. Yan, this just outputs an identity matrix given yung dimension. So, let's say gusto natin ng identity matrix with dimension 3.
So, 3 by 3 matrix siya na, yan, may 1 dito, may 1 dito, at may 1 dito. Yun yung identity matrix. Next, ano pa yung pwede natin makita? Yan, adjoint. Pwede nyo rin makuha yung adjoint ng matrix natin. So, adjoint ng matrix A. Ayan siya. And lastly, pwede nyo rin kunin yung inverse. Yan, inverse ng matrix B. Ito naman siya. Pero I think pwede nyong gawin din yung raised to the negative 1 as inverse. So let's try. Inverse ng matrix B, pwede nyo rin itong gawin as that. Yun, same lang dapat yung makukuha nyo. So yun na lahat ng pwede nyong gawin sa matrix mode. Last, vector. Sa vector, ang first step nyo is magde-define kayo. Let's define vector A. Tapos yan, 3 dimensions. Let's say 1, 5, negative 3. Tapos, mag-define din tayo ng another vector B, 3 dimensions. Then, let's say 2, negative 3, 4. And yun, after that, pwede na kayong mag-operate ng vectors. Kung gusto nyong i-multiply, vector A, cross-multiply, vector B, yan, pwede nyong gawin. Kapag gusto nyo naman mag-dot product, vector A, dot product, vector B. Yan, pwede nyo rin gawin yan. Next, ano pa yung pwede nating magawa? Yan, vector ans, dot product. Yun lang. Halos same lang siya sa matrix mode natin. And yun, I think na-explain na natin lahat ng kailangan nyong malaman sa Canon F789 SGA. So, sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.